Hi guys! So today is our 13th day ng ating daily vlog. So today, it's already 6:29 a.m. And syempre kasama ko ng aking asawa. Ayun, nakauwi na siya. Hello, aking mister. Hello, aking misis. And aking tuldok. So yun guys. So I'm just gonna give you an update from our yesterday's trade. Grabe, pumaldo na naman ang ating mga estudyante kahapon. So nagbato tayo ng 3 signal and so far, lahat naman paldo. So, just to discuss with you our analysis from yesterday. Kung mapapansin nyo, nag-breakout tayo dito sa, this is for our time frame, okay? So, nakikita nyo itong blue na to. This is moving average 200. And then, pag break ng presyo dito, nagkaroon ng retest yan. That is why, ang naging bias natin yesterday was sell. Because this is a retest, tinetest niya kumbaga itong moving average 200 natin na meron na tayong bagong resistance here sa H4. And now, sa daily time frame, mapapansin natin na pabagsak na talaga siya dito sa support. Hindi nga na inabot itong ating resistance area dito, hanggang dito lang siya. And now, it's going down. Ayan. Pabagsak na siya dito against sa ating. So, for the longest time, sa daily time frame, ilang buwan na yan, ranging ang market ng gold. So, hindi natin alam kung ano ang magpapabutas dito sa resistance na to kasi napakatibay ng resistance na to here sa daily time frame. That is why, ang bias natin talaga for sell. However, since nag-scalping lang naman tayo kahapon, meron tayong mga binato na signal na buy and sell. So, this was our first signal at around 2:25 p.m. London session, and ito yung naging signal natin because we saw na nag-bounce na siya doon sa ating MA200. Which is, ito yung sabi ko, ayan, we have D1 support here, and then nag-break na siya dito sa ating H4, ayan, which is 4-hour time frame, nag-break siya dito. And we are expecting na itong market na to, magbabounce siya dito paakyat para mag-i-retest niya to. Which is actually yun nga nangyari. Nag-retest siya dito, nag-bounce siya from this area, ito. Nag-bounce siya dito. Ayan, nag-bounce siya dito and then bumagsak na siya. So, tawag po dyan is retest. So, ito yung naging analysis. MA200 was broken last night, signaling bearish momentum. Current move is a retest of a broken MA200 common continuation setup. So, ang pinaka naging worry ko lang dyan, syempre magkaroon ng mga liquidity grab na iaakyat niya muna yan dito bago talaga siya ibagsak. Kasi syempre, sabi ko nga dito, institutions likely pushing price up for better sell entries before the bigger move down. So yan, nakapag-generate tayo agad dito, 35 pips. And then, ayan. And then, nagpa-scalp tayo ng gold, 3341 to 3338 because bumaba ako sa 15-minute time frame, which is this one, dahil nakakita ko ng opportunity dito, dahil nagre-ranging siya sa 15-minute time frame. So, ngayon, ayan, nakakuha tayo ng mga ilang pips din dito, 40 pips din ata yan, dito sa ating 15-minute time frame. So, nung nagpa-buy tayo dyan, ayun, napakadaming pumaldo. So, naka 30 pips din tayo dyan. Actually, yan, all TP smash nga ata tayo dyan. And then, syempre, yung mga feedback ng mga students natin, ayan o, diba? Napakaraming mga feedbacks yan from different people. Ayan. Ayan. So, lahat sila pumaprofit, guys. Napakarami yan. Ayan. Hindi ko na maisa-isa sa inyo eh. Kasi mahaba tong aking video eh. Ayan. And then, ayan, nung mga around 8 p.m., ayan, nagpa-sell ulit tayo, which is ito. And then, ayan, bakit? Gumawa ako ng trend line dito. And nakita natin may mga ilang touches siya. 1, 2, 3. So, we have a solid resistance dito sa 15-minute time frame. This is, ayan, a 15-minute time frame. And then, we saw na, ayan, babagsak ulit siya dito. So, this is another opportunity to sell. And nung nagbuta tayo ng sell dito, ayan, dami na naman mga naka-TP, of course. Ayan, bumagsak na siya. So, nakasecure na naman tayo ng another 30 plus pips dito. Ayan. So, maraming mga nakasabay. Out of 261 votes, 62% ang nakasabay sa signal natin. So, ayun, congratulations, di ba, sa naging trade natin from yesterday. Sobrang nakaka-proud kayo and sobrang happy ako na talaga marami akong natutulungan ng mga dito sa community natin na to. So, kahapon naka-receive ako ng comment wherein ang tinatanong niya is if I can discuss yung mga bonuses ng mga brokers. Yung mga ino-offer nila ng mga 100%, 50% bonus. Tapos hindi naman pala withdrawable yung profit pag hindi nila na-meet yung certain number required na lots. So, didiscuss natin yun. So, shoutout muna kay Caroline Venus na nagtanong nun.
So, ngayon, correct me if I'm wrong for those people who are in brokerage and mga account managers. Pero for now, mag-jogging muna kami ng aking asawa. Jogging mode muna kami. Yes po. Let's go. So, ayun guys, I just finished my meditation. So, continue natin yung question earlier ni Ma'am Venus. So, yung mga nakukuha nyo ng mga bonuses, credit bonus, trading bonus from the broker, that is just an additional leverage for you. They actually encourage you to trade more lots. That is why, actually, mas risky pa nga yan eh. Imagine ninyo, leverage. Leverage is umuutang kayo sa broker. Since umuutang kayo, nadadagdagan yung capacity nyo or yung buying power nyo kasi magkakaroon kayo ng multiplier dyan. Imagine nyo na lang kapag nagkaroon kayo ng deposit bonus, nag-deposit kayo ng $1,000 and then naging $2,000 siya, pero hindi withdrawable yung additional $1,000 mo, it will just give you an idea na parang, oh, pwede pa ako mag-trade kasi malaki yung capital ko. So basically, ini-encourage lang kayo mag-trade ng mas malaki. That is why, mas risky siya. So ngayon, hindi kayo basta-basta makaka-withdraw from the profit that you have generated from that bonus. Kasi meron kayong mga kailangan na makomplete muna in order for you to withdraw the profit. Kasi the tactic dyan is, the broker will just encourage you to actually deposit more, trade more, para mas maraming trading activity. But if in the essence, kung isipin mo, parang leverage lang din siya. Kasi sana tinasam na lang yung leverage mo. Kung 1:500 ka, nag 1:1000 ka. Kasi ganun din naman siya eh. But meron nag-explain sa akin before, si Steven ata, ano ba yung difference ng trading bonus sa deposit bonus? Yung deposit bonus, kapag nag-withdraw ka ng $100, mababawasan din ng $100 yung bonus mo. So say for example, you have a total of $200 kasi nag-deposit ka $100, naging $200 siya. Tapos ngayon nag-draw down ka, bumaba, bumagsak, nag-draw down ka ng $100. Hindi na counted yung bonus mo na $100. Yun yung sa deposit bonus. But kapag ang offer ng broker is trading bonus, kahit na mag-draw down ka ng $100, hindi pa rin mag-close yung account mo. Or hindi pa rin siya mag-stop out. Stop out yung tawag doon. Kasi may certain level na dapat ma-maintain yung account mo bago mag-stop out eh. So ngayon, kapag ang bonus mo is more of like trading bonus, kahit na mag-draw down ka ng 100%, hindi pa rin siya mag-stop out. So ganun siya. So yun yung explanation ko doon. But then again, I can be wrong, I can be right. Hindi naman ako nag-work sa broker and explain lang din sa akin to ng mga account managers. So you can confirm this with your account managers. But it's better na kahit walang bonus, okay lang. Kasi honestly, it will just encourage you to trade more eh. So mas risky lang siya, diba?